Hinilingan ako na i-annul ang aming kasal dahil sa bintang na ako'y baog. Ngayon, ipinagmamalaki ko ang aking napakagandang sanggol sa harap nila upang patunayan kung sino talaga ang may problema. Bawat umaga sa marangyang bahay na iyon ay laging malamig. Hindi dahil sa aircon, kundi dahil sa mga pusong nanigas na. Ako si Amara, at madalas akong umuupong mag-isa sa mahabang hapagkainan, nakatitig sa almusal na hindi ko kailanman maubos. Ang 5 taon ng pagsasama ay dapat sanang puno ng tawanan, hindi ng nakakabinging katahimikan. Akala ko noon, ang pagpapakasal kay Luis, isang matagumpay na lalaki mula sa isang kilalang pamilya, ay magdadala ng kaligayahan. Iyon pala, nagdala lamang ito ng kalungkutan na nababalot ng karangyaan. Ang pangunahing problema ay simple lang, ngunit ang epekto nito ay mapanira. Wala pa kaming anak, at sa mata ni Senyora Elvira, ang biyenan ko, iyon ang pinakamalaking kasalanan na hindi mapapatawad. Si Senyora Elvira ay isang socialite na tinitingnan ang pagkakaroon ng tagapagmana bilang pinakamahalagang yaman, na parang stock sa isang kumpanya. Isipin ninyo, ako ang nag-iisang manugang na inaasahang magbibigay agad ng magpapatuloy sa yaman at pangalan ng pamilya Reyes. Ngunit ang katotohanan, hindi ako nagbubuntis. Ang panggigipit ay hindi dumarating sa anyo ng sigaw, kundi sa mga tingin, at pasaring na mas masakit pa. May espesyal na kakayahan si Senyora Elvira sa mga parinig na parang dahan-dahang tinutusok ng mapurol na karayom, hindi dumudugo. Pero matagal ang sakit. Sa mga hapunan ng pamilya, ang sitwasyon ay nagiging parang isang korte. Magsisimula si Senyora Elvira sa pagtatanong tungkol sa negosyo ni Luis, at pagkatapos ay dahan-dahang ibabaling ang atensyon sa akin. Amara, nasubukan mo na bang uminom nitong pinakuluang dahon? Sabi ng kapitbahay ko. Mabisa raw yan, para maging masagana. Ngumingiti siya ng napakatamis, ngunit ang kanyang mga mata ay nagpapahiwatig ng peking awa at pangungutya. Ang magagawa ko lang ay yumuko, paglaruan ng pagkain sa aking plato, at magpanggap na abala sa patatas na nasa harap ko. Si Luis, ang asawa kong dapat sana'y tagapagtanggol ko, ay laging pinipiling maging isang tahimik na rebulto. Magiging abala siya sa paghiwa ng kanyang karne, o paminsan-minsan ay uubo. Para bang ang usapan ay walang kinalaman sa kanya. Ang kanyang pananahimik, sumpaman, ay ang pinakamapait na pagtataksil. Alam kong para sa kanya, mas mahalaga ang pasayahin ang kanyang ina kaysa protektahan ang damdamin ng kanyang asawa. Mabilis na lumipas ang unang taon ng aming kasal, at ang mga parinig ay kaya ko pang tiisin. Sinubukan kong intindihin. Marahil ay sabik na sabik lang si Senyora Elvira na magkaroon ng apo. Sa 2 taon, ang mga parinig ay naging matatalim na tanong na tumatama sa aking pagkababae. Ang kalikasan ng babae ay ang manganak. Amara, kung hindi mo kaya, paano na? Hija, kawawa naman si Luis. Ang kanyang mga ari-arian ay nanganganib na walang magmamana, sabi minsan ni Senyora Elvira sa harap ng maraming kamag-anak sa isang pagtitipon. Ang mga luhang pinigilan ko sa banyo matapos iyon ay napakainit. Pakiramdam ko, isa akong ganap na bigo, hindi naman ako nanatiling walang ginagawa. Pilit kong sinubukan ang lahat ng payo at mga walang kwentang pamahiin na narinig ko. Mula sa mapapait na pinakuluang ugat at dahon na bigay ng albularyo, tradisyonal na hilot na nag-iwan ng mga pasa sa aking likod, hanggang sa pagkonsulta sa pinakamagagaling na OBGYN sa lungsod. Sa tuwing uuwi ako mula sa doktor na may resulta ng pagsusuri na nagsasabing malusog at fertile ang aking matris, laging may kaunting pag-asa. Ngunit ang pag-asang iyon ay laging sinusundan ng isang malaking tanong na nakabitin sa hangin. Kung malusog ako, bakit hindi ako mabuntis? Minsan, sinubukan kong ibahagi ang aking hinala kay Luis. Dahan-dahan akong nakiusap na sana'y sumama siya sa akin upang magpasuri rin. Isang gabi, habang nakahiga kami sa aming napakalaki at malungkot na silid, bumulong ako.
Mahal, nagpasuri na ako. Maganda ang resulta. Paano kaya kung magpasuri tayong dalawa? Para malaman natin ang kabuuang kondisyon natin. Kung may problema man, mas mabilis nating malulunasan. Ang reaksyon ni Luis noon ay parang isang maliit na pagsabog sa gitna ng gabi. Bigla siyang bumangon at tinitigan ako ng nanlilisik na mga mata. Nababaliw ka na ba? Pinagdududahan mo ba ang pagkalalaki ko? Malinaw na ikaw ang may problema. 5 taon na, Amara, at hindi ka pa rin buntis. Kahit sinong doktor sabihin na malusog ka, ano ang katotohanan? Hindi mo ako mabigyan ng anak. Huwag ka nang maghanap ng dahilan. Amara, sinigawan niya ako ng pabulong. Natatakot na marinig ni Senyora Elvira sa kabilang kwarto. Pagkatapos noon, natulog siyang nakatalikod sa akin. Lumilikha ng isang malamig na bangin na imposibleng tawirin. Mula ng insidenteng iyon, hindi na ako naglakas loob, nabuksan pa ang usapin tungkol sa pagpapasuri. Nilunok ko ng buo ang lahat ng hinala na marahil nga wala sa akin ang problema. Ngunit sino ang maniniwala sa isang manugang na binansagang baog kumpara sa nag-iisang minamahal na anak ng isang kilalang pamilya? Alam kong ang pagtatanggol kay Luis ang prioridad ni Senyora Elvira, kahit na kailangan pang isakripisyo ang katotohanan. At saka, anong may problema sa isang matagumpay at gwapong lalaki tulad ni Luis? Iyon marahil ang nasa isip ni Senyora Elvira. Ang relasyon namin ni Luis ay unti-unting naging ugnayan ng 2 taong nagsasama lang sa isang silid, hindi na mag-asawa. Lagi na siyang umuuwi ng gabi. Na ang dahilan ay abala sa pag-aasikaso ng kanyang mga investment at startup na di umano'y palago ng palago, ngunit alam kong isa lang itong dahilan para iwasan ang katahimikan ng bahay at ang mga mapagpanggap na tingin mula sa akin. O mas malala pa, iwasan ang tungkulin na maaaring magpatunay sa aking mga hinala. Ang aking pagdurusa ay umabot sa sukdulan sa ika-50 anibersaryo ng kasal ni na Senyora Elvira at Senyor Reyes. Bagamat may sakit na at madalas nakaratay si Senyor Reyes, lahat ng mahahalagang kamag-anak at kasamahan ay nagtipon. Umakyat si Senyora Elvira sa entablado upang magbigay ng talumpati. At sa gitna ng mga papuri tungkol sa pagkakasundo ng pamilya, sinamantala niya ang pagkakataong sulyapan ako ng may kahabagan. Kami ay masaya, napakasaya. Ang tanging hiling na lang namin na magkaroon ng apo ay hindi pa natutupad. Kawawa naman ang anak naming si Luis. Nagtatrabaho ng husto araw at gabi, ngunit wala pa ring tagapagmana. Siguro may problema sa binhi. Sa binhing pinapataba. Siyempre, ang isang pangungusap na iyon, sa binhing pinapataba, ay sapat na para manghina ako. Alam kong naintindihan ng lahat ng tao sa silid na iyon, na ako ang tinutukoy niya, ang aking di umano'y kawalan ng kakayahan. Noong gabing iyon, pakiramdam ko ay dumi akong nakadikit sa kanilang mga sapatos. Ang aking pagkatao ay ganap na niyurakan sa harap ng publiko. Tahimik akong umiyak sa buong biyahe pa uwi. Si Luis ay nanatiling tahimik, abala sa kanyang cellphone. Sa silid, sinubukan kong makipag-usap ng masinsinan. Ngunit ito'y walang saysay. Mahal, hindi ko na kaya. Minamaliit nila ako. Pinaratangan akong baog sa harap ng lahat. Sabi ko ng mahina. Bumuhos ang luha sa aking mukha. Si Luis ay huminga lang ng malalim. At padabog na inilapag ang kanyang cellphone. Oh, sige. Anong magagawa natin, Amara? Iyon ang katotohanan, di ba? Wala pa tayong anak. Gusto lang ni Mama kung ano ang pinakamabuti para sa akin. Magtiis ka na lang. Magtiis hanggang kailan, mahal. Hanggang sa mamatay ako sa hiya. Naglakas loob akong itaas. Nang kaunti ang aking boses. Tinititigan ang kanyang mga matang walang laman. Bakit hindi mo ako kailanman ipinagtanggol? Bakit ayaw mong magpasuri, mahal? Sigurado akong may itinatago ka sa akin. Napatawa ng bahagya si Luis. Isang tawa na tumusok hanggang sa kaibuturan ng aking puso. Sinabi ko na sa'yo, huwag kang magbaliw-baliwan. Huwag mong sirain ang pangalan ko at ng pamilya.
Abala ako. Amara, kung talagang hindi mo na kaya, edi hanapin mo ang sarili mong paraan para makaalis. Huwag mo nang dagdagan ang problema sa buhay ko. Ang huling pangungusap ni Luis. Hanapin mo ang sarili mong paraan para makaalis. Ang huling malakas na hampas na nagpabagsak sa aking mga panlaban. Napagtanto ko na ang lalaking nasa harap ko ay hindi na ang asawang minahal ko, kundi isang duwag na handang isakripisyo ako para sa kanyang ego at sa kaginhawaan ng kanyang ina. Alam ko na sa sandaling iyon, oras na para umalis. Hindi dahil ako'y baog, kundi dahil pagod na akong tratuhin na parang sirang gamit. Ang desisyon na maghiwalay ay hindi na mahirap para sa akin. Ako ang nagsampa ng petisyon para sa annulment na ikinagulat ni Senyora Elvira at inakusahan pa akong nag-iinarte. Ngunit buo na ang aking pasya. Dahil sa yaman at koneksyon ng pamilya Reyes, gumamit sila ng malaking pera upang pabilisin ang proseso ng annulment. Sa korte, si Luis ay tahimik lang, mukhang nakahinga ng maluwag, na tila gusto na rin niya akong mawala sa buhay niya. Tinitigan ako ni Senyora Elvira na may tagumpay sa kanyang mga mata. Para siyang nanalo sa loto, na ang premyo ay ang kanyang nag-iisang anak. Umalis ka na, Amara. Sana lumigaya ka, kahit imposible, dahil baog ka. Bulong sa akin ni Senyora Elvira. Habang papalabas ako ng korte, hindi ako sumagot. Ngumiti lang ako ng bahagya. Isang ngiti na puno ng pangako. Pangako sa aking sarili na ako'y magiging masaya at balang araw, malalaman nila na ang kanilang mga panlalait ay ang pinakamalaking pagkakamaling nagawa nila. 3 buwan pagkatapos ng annulment, nakatayo ako sa harap ng bintana ng aking bagong studio apartment, pinagmamasdan ng abalang syudad. Iniwan ko ang lahat ng karangyaan na dati nagpapasikip sa aking dibdib. Dala ko lang ang aking kaalaman sa graphic design, ilang damit, at isang pusong sugatan. Hindi na ako si Amara, asawa ni Luis Reyes. Ako na si Amara, isang babaeng kailangang magsimula mula sa simula. Alam kong kailangan kong maging malakas. Hindi para maghiganti, kundi para patunayan sa aking sarili na ako'y mahalaga. Bawat hininga ko ay puno ng determinasyon. Aayusin ko ang aking buhay, magtutuon sa trabaho, at isasara ng mahigpit ang pinto patungo sa nakaraang puno ng luha at kahihiyan. Nakakatawa, ang pinakanamiss ko sa marangyang bahay na iyon ay hindi ang karangyaan, kundi ang pusang kalye na madalas kong makita sa labas ng gate. Lagi kong binabati at pinapakain ng palihim ang pusang iyon dahil galit na galit si Senyora Elvira sa mga hayop. Sa bagong mundong ito, malaya na akong bumati sa kahit sinong pusa nang hindi kailangan ng pahintulot mula kaninuman. Isang maliit na kalayaan na napakalaki ng pakiramdam. Alam kong magiging maayos ako. Ang sugat ay magiging peklat, isang paalala kung gaano ako katatag. At balang araw, haharapin ko sila na nang insulto sa akin. Hindi nang may galit, kundi nang may ngiti ng kapayapaan na hindi nila kailanman makakamit. Ang amoy ng syudad na naghahalo ang amoy ng aking bagong. Lumipat ako sa Baguio, isang lungsod na laging may kuwento at isang katahimikang nagpapaginhawa. Malayo sa Manila, malayo kay Senyora Elvira at sa anino ni Luis. Maliit lang ang aking studio apartment, ngunit mainit ang pakiramdam at pag-aari ko ng buo. Dito ako, si Amara, ang bagong silang na freelance graphic designer. Nagsisimula ng totoong buhay. Agad kong ibinabad ang sarili sa trabaho. Hinahayaan ang aking isip na maging abala sa pagdidisenyo ng mga logo at ilustrasyon sa halip na isipin ang masakit na nakaraan. Mula pa noong una, may talento na talaga ako sa disenyo. Ngunit noong kasal pa kami, kailangan kong iwanan ang lahat ng iyon dahil itinuturing ni Senyora Elvira na hindi elegante para sa kanyang manugang ang sining. Ngayon, ang kakayahang dati nakatago ay naging tagapagligtas ng aking buhay. Ang pinagkukunan ng kita na nagpatayo sa akin nang hindi umaasa sa apelyidong Reyes. Minsan sa mga gabing tahimik, mabagsik akong sinusugod ng kalungkutan. Dati,
Kahit na malamig ang aming pagsasama, mayroon pa ring presensya ni Luis sa silid. Kahit nakatalikod siya, ngayon ay puro katahimikan. Ngunit natutunan kong punan ang katahimikang iyon. Sinimulan kong balikan ang mga dating libangan, pagbabasa ng makakapal na fiction books, at pagsubok ng mga bagong lutong bahay. Nakakatawa. Mas madalas pa akong ngumingiti mag-isa dahil sa tagumpay kong makagawa ng perpektong chiffon cake kaysa noong ako pa si Mrs. Reyes. Ang bentahe ng paninirahan sa isang bagong at abalang lungsod ay walang pakialam ang sino man kung sino ako, at iyon ay napakaginhawa. Wala nang mapanghusgang tingin mula sa mga socialite o bulungan mula sa mga kamag-anak na alam ang tungkol sa aking annulment. Maaari akong mag-jogging sa parke nang hindi nag-aalala na makasalubong ang mga kakilala ni Senyora Elvira. Maaari akong kumain sa mga karinderya sa tabi ng daan nang walang takot na makuhanan ng litrato ng isang lifestyle magazine. Ang kalayaan ay parang bagong oxygen. Para sa mga baga kong matagal nang naninikip, ang tanging lugar na palagi kong tinatakbuhan ay ang malawak na parke ng lungsod na puno ng matatandang puno at payapang kapaligiran. Madalas akong magdala ng aking sketchbook doon, naghahanap ng inspirasyon mula sa mga mukha ng mga taong dumadaan o mula sa mga batang tumatawa habang naglalaro ng sabon-bula. Pinipilit kong panatilihing maliwanag ang aking mga disenyo, hindi madilim tulad ng nilalaman ng aking puso. Isang hapon, habang abala ako sa pagguhit ng mga dahon sa aking sketchbook, nabasag ang aking konsentrasyon dahil sa kalokohan ng isang maliit na aso. Mabilis na tumakbo ang aso palayo. Dala ang aking maliit na wallet na inilagay ko sa tabi ng upuan. Nagulat ako, nataranta, dahil nandoon ang aking ATM card at susi ng apartment. "Hoy, ibalik mo yan!" sigaw ko. Ngunit lalo pang bumilis ang takbo ng aso papunta sa isang grupo ng mga puno. Bigla, isang matangkad na lalaki na may suot na luma ngunit astig na denim jacket ang lumitaw at naharang ang makulit na aso. Dahan-dahan siyang yumuko. Kinuha ang wallet ko mula sa bibig ng aso at ngumiti ng bahagya sa akin. "Pasensya na. Malikot talaga siya. Ito ang wallet mo, di ba?" Sabi niya habang inaabot ang wallet. Hingal na hingal pa ako sa pagtakbo, ngunit agad akong nakaramdam ng ginhawa. "Naku, salamat po. Grabe ang kaba ko," sabi ko, habang hinahabol ang hininga. Tumawa lang ng bahagya ang lalaki. Ang kanyang tawa ay tunog na tapat at malutong. Ibang-iba sa tawa ni Luis na laging pilit o mapanukso. "Walang anuman. Ako si Mateo, at siya si Rocky, ang asong ligaw na tagapagligtas," biro niya. Si Mateo ay isang batang arkitekto na may awtoridad ngunit may relax na aura. Parang isang street painter. Medyo mahaba ang buhok niya, nakasuklay pa atras, at ang kanyang mga mata ay matalim ngunit nakakakalma. Napansin ko ang kanyang mga kamay. Malalakas at malalaki ngunit mukhang malambot habang hinahaplos ang ulo ni Rocky. Nakasuot siya ng mga lumang bota na may putik na parang kagagaling lang sa isang construction site. Nag-usap kami ng maikli. Lumalabas na mayroon siyang proyekto sa pag-redesign ng isang parke malapit doon. "Mukhang abala ka sa pagguhit ng mga seryosong bagay, ah?" tanong ni Mateo. Sumulyap sa aking sketchbook. Ipinaliwanag ko na isa akong graphic designer. Tuwang-tuwa siya. Nagkaroon pa kami ng maikling diskusyon tungkol sa komposisyon ng kulay para sa kanyang disenyo na hango sa kapaligiran ng parke. Ang aming pag-uusap ay dumaloy ng natural. Walang pilitan. Walang kailangang pag-usapan ang tungkol sa background ng pamilya o tagumpay sa pananalapi. Mula sa kakaibang pagkikita na iyon sa asong magnanakaw ng wallet, madalas na kaming nagkakasalubong ni Mateo sa parke. Minsan, habang pinagmamasdan niya ang mga detalye ng isang lumang gusali, minsan naman ay habang naghahanap ako ng ideya sa ilalim ng isang puno ng banyan. Madalas kaming magkasama, hindi bilang magkasintahan, kundi bilang dalawang taong matatanda na nakahanap ng kaginhawaan sa parehong panlasa at katapatan sa pakikipag-usap. Si Mateo ay isang pambihirang tagapakinig. Hindi niya kailanman pinuputol ang aking sinasabi at palagi siyang nagbibigay ng matalinong tugon. Sa harap niya,
Nararamdaman kong maaari akong maging ako. Si Amara na mahilig magbiro, hindi ang matigas na manugang na kailangang mag-ingat sa imahe ng isang malaking pamilya. Nakakatawa, minsan kong ikinuwento ang aking kapalpakan noong nasunog ko ang chiffon cake hanggang sa tumunog ang fire alarm sa apartment at humagalpak siya ng tawa. Hindi niya ako hinusgahan. Ang kanyang malutong na tawa ay nagpagaan sa aking pakiramdam na parang unti-unting nababawasan ang bigat sa aking mga balikat. Dahan-dahan, nagsimula akong magkuwento tungkol sa aking nakaraan sa kanya. Siyempre, hindi ko agad masabi ng diretso ang tungkol sa mga panlalait ni Senyora Elvira o sa aking mga hinala kay Luis. Nagsimula ako sa kuwento tungkol sa annulment, sa sakit ng isang bigong pagsasama. Nakikinig si Mateo nang may buong empatiya. Ang kanyang tingin ay hindi kailanman naging nakakadiring awa, lalo na ang panghuhusga. Lahat tayo ay may nakaraan. Amara, ang mahalaga ay hindi mo hinahayaang diktahan nito kung sino ka ngayon. Sabi niya isang hapon habang kami nagkakape. Simple lang ang kanyang mga salita, ngunit direktang tumama sa puso ng problema. Isa kang malakas na babae. Matapang na nagsimula ulit. At iyon ay higit pa sa sapat. Ang suporta ni Mateo ay napakatapat. Malayong malayo kay Luis. Naabala lamang sa sarili. Hindi ako kailanman pinilit ni Mateo. Hindi ako minadali. At hindi niya kailanman binanggit ang aking status bilang hiwalay sa asawa. Nakita niya si Amara ngayon. Si Amara na masigasig sa kanyang trabaho at tapat sa pakikipagkaibigan. Dahan-dahan, ang aking nanigas na puso ay nagsimulang uminit dahil sa presensya at katapatan ni Mateo. Isang bagay na pinakagusto ko kay Mateo ay ang tunay niyang pagpapahalaga sa akin. Hindi niya kailanman minamaliit ang aking trabaho. Sa halip, madalas niya akong pinupuri at tinutulungan na makahanap ng malalaking proyekto sa disenyo ng arkitektura. Inilabas niya ako mula sa aking studio apartment. Ipinakita sa akin kung gaano kaganda ang buhay sa labas. Malayo sa anino ng pagdurusa at kasinungalingan. Ilang buwan ang lumipas at lalong lumalim ang aking nararamdaman para sa kanya. Pakiramdam ko'y ligtas at komportable ako kapag kasama si Mateo. Siya ang kanlungan na hindi ko inaasahang matatagpuan. Alam kong hindi ko na kayang lokohin ang sarili ko. Mahal ko si Mateo. Isang gabi sa isang maliit na cafe na may malabong ilaw at nakapapawing pagod na jazz music. Maingat na ipinahayag ni Mateo ang kanyang nararamdaman. Amara, alam kong marami kang pinagdaanan. Hindi kita pipilitin. Pero gusto kong malaman mo. Mahal kita. Gusto kong makasama ka. Hindi lang bilang kaibigan, kundi bilang isang kasama na susuporta sa iyo habang buhay. Nang marinig ko iyon, nakaramdam ako ng isang napakatotoong panginginig. Isang panginginig na matagal ko nang hindi naramdaman, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa kaligayahan. Agad na bumuhos ang mga luhang pinipigilan ko. Sa pagkakataong ito, matamis ang mga luhang iyon. Tumango ako nang hindi na nag-isip pa. Oo, gusto ko. Ang mga susunod kong hakbang ay hindi na nababalot ng pag-aalinlangan. Hindi na ako natatakot sa mga kabiguan ng nakaraan. Kasama si Mateo, pakiramdam ko'y may bago akong katapangan. Ang presensya ni Mateo ay nagpatunay na karapat-dapat akong mahalin at karapat-dapat akong maging masaya nang hindi umaasa sa pag-apruba ng sinuman, lalo na sa pag-apruba ni Senyora Elvira. Ang aking relasyon kay Mateo ay isang tunay na patunay na pinalitan ng Diyos ang kapaitan ng aking nakaraan ng isang biyaya na mas higit pa. Pareho kaming nangako na bubuo ng isang tahanan na nakabatay sa katapatan, suporta, at tunay na pag-ibig. Iyon ay isang pangako na hindi ko kailanman nakuha mula kay Luis. Ang aming kasal ni Mateo ay napakasimple, ngunit solemne, at puno ng kahulugan. Nagkasundo kami na huwag magkaroon ng marangyang selebrasyon, na ang layunin lamang ay magyabang o pasayahin ang iba. Inimbitahan lamang namin ang aming mga malalapit na pamilya at ilang kaibigan. Ang lugar ay simple lang din.
Sa isang bukas na hardin na dinisenyo mismo ni Mateo, na sumasalamin sa katahimikan at natural na kagandahan. Sa araw na iyon, pakiramdam ko'y buo ako at payapa. Malayong malayo sa aking unang kasal na parang isang matigas at pormal na palabas. Suot ang isang simpleng puting damit na ako mismo ang nagdisenyo. Tinitigan ko si Mateo na nakatayo sa harap ko na may maayos na kasuotan. Ang kanyang ngiti ay tapat at nakakakalma. Hinawakan ni Mateo ang aking kamay nang may init na nagpapatibay ng loob, hindi lang isang formalidad. Ang pinakamahalaga, malugod akong tinanggap ng pamilya ni Mateo na minahal ako ng walang kondisyon. Ang mga magulang ni Mateo, na tinatawag kong Mang Berto at Aling Celia, ay mababait at simple. Tinanggap nila ang aking pagiging hiwalay sa asawa nang walang anumang pag-aalinlangan. Madalas pa akong yakapin ni Aling Celia at bumulong. Para ka na naming tunay na anak. Hija, tama na ang sakit na naramdaman mo. Ang kanilang pagtrato ay isang lunas sa aking kaluluwa na matagal ko nang hinahanap, isang ganap na kabaligtaran sa pagtrato ni Senyora Elvira na laging puno ng mga hinihingi. Si Mateo ay naging isang perpektong asawa na higit pa sa lahat ng aking inaasahan. Siya ay isang lalaki na laging nagpapahalaga sa aking espasyo at trabaho. Hindi niya ako kailanman hiniling na iwanan ang aking propesyon bilang graphic designer. Sa halip, ipinagmamalaki niya at madalas na ipinapakita ang aking mga gawa sa kanyang mga kaibigan. Madalas kaming magbahagi ng mga ideya tungkol sa kanyang mga proyekto sa disenyo at palagi niyang pinakikinggan ang aking opinyon ng seryoso. Ang bahay na aming tinitirhan ay isang maliit at komportableng townhouse. Dinisenyo na may artistikong ugnay na Tatak Mateo. Bawat sulok ng bahay ay buhay at puno ng kwento. Hindi ito kasing rangya ng bahay ni Luis. Ngunit sa loob nito ay may tawanan, katapatan, at amoy ng mga pagkaing madalas naming lutuin. Nang magkasama, pagka-uwi mula sa trabaho, agad na ilalapag ni Mateo ang kanyang bag at tutulungan ako sa kusina o simpleng magbabahagi ng mga kwento tungkol sa aming araw. Pagkatapos ng ilang buwan ng pagiging kasal, bagamat napakasaya na ng aming buhay, may isang bagay na patuloy na bumabagabag sa aking puso, ang pagnanais na patunayan ang aking sarili ng lubusan. Alam kong hindi ko kailangang patunayan ang anumang bagay kina Senyora Elvira at Luis. Ngunit gusto kong patunayan sa aking sarili at kay Mateo na kaya ko talagang magkaanak. Gusto kong makita ang ngiti ni Mateo bilang isang ama. Isang gabi, habang nagpapahinga kami sa sofa, naglakas loob akong buksan ang seryosong usapan. Mahal, malambing kong tawag. Isinasandal ang aking ulo sa kanyang balikat. Gusto kong subukan natin ang fertility program. Gusto kong magkaanak sa'yo. Tumingin si Mateo. Dahan-dahang hinaplos ang aking buhok at ngumiti ng tapat. Siyempre, mahal, kung iyan ang gusto mo, handa ako. Pero tandaan mo, gagawin natin ito nang walang pressure ha? Kung sakaling hindi pa ipahintulot ng Diyos, hindi nito babaguhin ang nararamdaman ko para sa'yo. Ikaw, at ang iyong kaligayahan, ang pinakamahalaga para sa akin. Ang mga nakapapawing pagod na salita ni Mateo ay agad na nag-alis ng mga natitirang takot at pangamba na matagal ko nang kinikimkim. Tunay nga, siya ay isang taong napakalayo kay Luis na laging ginagawang sandata ang isyu ng anak upang sisihin ako. Si Mateo naman ay ginawa itong isang pangako at paglalakbay na haharapin naming magkasama. Kinabukasan, agad na nag-schedule si Mateo ng konsultasyon sa isang senior na OB-GYN, isang kasamahan sa trabaho sa isang malaking ospital. Ang kanyang pagiging proaktibo ay nagparamdam sa akin na lubos akong sinusuportahan. Sabi ni Mateo, magpapasuri tayo ng magkasama. Amara, hindi lang ikaw, dahil ang pagkakaroon ng anak ay responsibilidad nating dalawa, hindi lang ng babae. Sumailalim ako sa isang serye ng mga pagsusuri na may kaba sa dibdib. May kaunting takot,
Takot na baka totoo ang hatol ni Senyora Elvira noon. Ngunit sa tuwing darating ang agam-agam na iyon, laging hinahawakan ni Mateo ang aking kamay at sinisigurado sa akin na anuman ang resulta, ay hindi magbabago ang kanilang pag-ibig. Isang linggo ang lumipas. Bumalik kami sa klinika para kunin ang resulta. Malapad ang ngiti ng doktor habang nakatingin sa akin. Fertile ka, walang anumang problema sa iyong reproductive health. Sa pagkarinig ng hatol na iyon, bumuhos ang aking mga luha. Mga luha ng ginhawa na hindi mapigilan. Tumingin ako kay Mateo, nang umingiti rin habang mahigpit akong niyayakap. Sinabi ko na sayo, isa kang pambihirang babae, bulong niya. Alam kong ito ang unang siyentipikong patunay na nag-alis sa stigma ng pagiging baog na dating nakakabit sa akin. Pagkatapos ng aking turno, si Mateo naman ang sumailalim sa katulad na pagsusuri. Kahit na siya'y isang arkitekto, masunurin siyang sumunod sa mga medikal na pamamaraan upang matiyak ang pinakamainam na kondisyon. Lumabas din ang kanyang resulta at sinabi ng doktor na si Mateo ay nasa pinakamagandang kondisyon, napakalusog at fertile. Ang katotohanan ito, bagamat hindi namin ito pinag-usapan ng malalim, ay malinaw na nagkumpirma sa aking matagal ng hinala kay Luis. Alam kong sa resultang ito, ganap na akong malaya sa lahat ng akusasyon. Ngunit pinili kong huwag nang isipin pa ang nakaraan. Ang mahalaga, ang aking kinabukasan, kasama si Mateo, ay bukas na ngayon, puno ng pag-asa at posibilidad. Mula noon, pareho kaming sumailalim sa fertility program ng Relax. Walang pressure, ngunit puno ng optimismo. Nasiyahan kami sa proseso nang hindi nakakaramdam ng bigat ng buwan ng target. Naniniwala kami na kung tama na ang panahon at pumanig sa amin ang tadhana, tiyak na darating ang biyaya. Hindi ko na kailangang patunayan ang anuman sa mundo, maliban sa aking sarili. Ang buhay ay naging maganda. Mayroon akong asawa na mahal ako kung sino ako. Isang trabaho na aking kinagigiliwan. At isang pamilya ng biyenan na lubos na sumusuporta. Madalas akong umupo sa aming maliit na hardin. Tinatamasa ang isang tasa ng mainit na tsaa at napapangiti mag-isa. Totoo nga ang karma. Ngunit hindi sa anyo ng maruming paghihiganti, kundi sa anyo ng tapat at dalisay na kaligayahan. Ang biyaya ay dumating nang hindi namin kailangang maghintay ng may pangamba kundi may matamis na sorpresa. 2 buwan lamang matapos ang aming fertility check-up, nagsimulang magpakita ng kakaibang senyales ang aking katawan. Madalas akong nahihilo sa umaga. Ang aking pang-amoy ay naging napakasensitibo at ang aking buwanang dalaw, na laging regular, ay biglang nawala. Nakaramdam ako ng matinding kaba sa dibdib. Isang halo ng nag-uumapaw na pag-asa at takot sa nakaraan. Kinaumagahan, bago umalis si Mateo para sa trabaho, palihim akong kumuha ng pregnancy test kit. Ginawa ko ito sa tahimik na banyo. Ang puso ko'y kumakabog na parang tambol ng digmaan. Hinintay ko ang resulta nang nakapikit. Takot na buksan ang aking mga mata at harapin muli ang kabiguan. Ngunit sa pagkakataong ito, iba. Nang imulat ko ang aking mga mata, 2 malinaw na pulang linya ang lumitaw. Agad akong napaupo sa sahig. Hindi dahil sa lungkot, kundi dahil sa nag-uumapaw na pasasalamat. Bumuhos muli ang aking mga luha. Sa pagkakataong ito, mga luha ng tunay na kaligayahan. Buntis ako. Ako, na binansagang baog, ay nagdadalang tao ngayon. Agad akong lumabas at ipinakita ang maliit na device kay Mateo, na nag-aayos ng kanyang kurbata sa harap ng salamin. Agad na nagbago ang mukha ni Mateo. Mula sa seryosong ekspresyon ay naging purong pagkagulat, at sa sumunod na segundo, isang malawak na ngiti ang namutawi sa kanyang mga labi. Agad niya akong niyakap ng mahigpit, binuhat, at pinaikot-ikot sa tuwa. Mahal, Diyos ko, magkaka-baby na tayo, magkaka-baby na tayo, sigaw niya. Puno ng emosyon ang kanyang boses. Ang kanyang kurbata ay tabingi na, at wala siyang pakialam. Mula noon, naging napaka-protective ni Mateo. Marahil ay sobra pa. Bilang isang arkitekto na madalas sa pisikal na trabaho,
Bigla siyang naging napakaingat sa mga detalye ng aking nutrisyon at iskedul ng pahinga. Kinakansela niya ang mahahalagang pagpupulong sa construction site para lang samahan ako sa mga regular na check-up. Palagi niya akong pinapaalalahanan na huwag magbuhat ng mabibigat kahit na isang maliit na supot lang ng pinamili. Ang kanyang atensyon ay nagparamdam sa akin na ako'y minamahal at pinapahalagahan. Sa bahay, ang ihip ng hangin ay ganap na nagbago, puno ng pananabik at tawanan. Nagsimula si Mateo na magplano ng disenyo para sa silid ng sanggol na may pambihirang detalye. Nagsimula na rin siyang maghanap ng mga libro tungkol sa pagiging isang bagong magulang. Nakakatawa. Si Mateo, na dati walang pakialam sa maliliit na bagay, ay nakakagugol na ngayon ng ilang oras sa pagpili ng pinakaligtas na kulay ng pintura para sa dingding ng silid ng sanggol. Ang makita ang kanyang biglaang pagbabago mula sa isang seryosong arkitekto patungo sa isang nag-aalala, ngunit sabik na magiging ama, ay nagpapatawa sa akin nang walang tigil. Ang pamilya ni Mateo ay labis ding natuwa sa balitang ito. Madalas akong tawagan ni Aling Celia, nagbibigay ng mga tip tungkol sa pagbubuntis at nagpapadala ng masusustansyang pagkain. Tunay nilang pinaramdam sa akin na ako'y isang napakahalagang bahagi ng pamilya. Ligtas ang aking pakiramdam. Wala nang agam-agam sa mga hinihingi. Tanging pagmamahal at suporta lamang. Ang pagbubuntis na ito ay parang isang himala, isang panahon, naganap na naiiba sa aking unang pag-aasawa. Dati, bawat buwan ay isang siklo ng pag-asa at kabiguan. Ngayon, bawat araw ay isang himala na lumalaki sa loob ng aking sinapupunan. Naramdaman kong ako'y isang buong babae. Hindi dahil buntis ako, kundi dahil ako'y minamahal at pinapahalagahan ng buo ng aking kapareha. Ang 9 na buwan ng paghihintay ay sa wakas ay umabot sa sukdulan, isang magandang umaga. Naramdaman ko ang unang paghilab at si Mateo, na laging handa, ay agad akong dinala sa ospital. Sa delivery room, si Mateo ay nakatayo sa tabi ko. Mahigpit na hawak ang aking kamay. Siya ang naging haligi ng aking lakas. Nagpapakalma at nagpapalakas ng loob sa gitna ng sakit. At pagkatapos, narinig ang unang iyak. Isang iyak na nagpabago ng aking mundo, magpakailanman. Isang maliit na sanggol na babae, na may malinis na balat at makapal na itim na buhok ang isinilang sa mundo. Agad na napaiyak si Mateo sa tuwa. Hinalikan ang aking noo at bumulong. Ang galing mo. Mahal. Salamat. Nang ilagay ng nurse ang sanggol sa aking dibdib, naramdaman ko ang isang di masukat na pagmamahal. Ang lambot ng kanyang balat, ang kakaibang amoy ng sanggol, at ang kanyang mga matang naghahanap ng kanlungan. Lahat ng sugat, lahat ng panlalait ng nakaraan, ay parang nabura ng presensya ng maliit na anghel na ito. Ito ang bunga ng pag-ibig namin ni Mateo. Ang hiyas na matagal kong pinangarap. Nagkasundo kaming pangalanan ang aming anak na Laila, na nangangahulugang isang bulaklak na nagdadala ng liwanag. Ang pagdating ni Lila ay hindi lamang nagdala ng kaligayahan, kundi pati na rin ng malalim na kapayapaan. Alam kong sa pagkakaroon ni Lila, nanalo na ako sa pinakamalaking laban ng aking buhay. Ang mga unang araw ko bilang ina ay nakakapagod, ngunit bawat pagod ay matamis. Si Mateo ay naging isang napaka-alerto at responsableng ama. Hindi siya nag-atubiling bumangon sa kalagitnaan ng gabi para magpalit ng diaper o patahanin si Lila kapag ito'y umiiyak. Ang makita si Mateo, nakarga-karga si Lila, nang may buong lambing, ay nagpapainit sa aking puso. Madalas kong pagmasdan ang mukha ni Lila habang mahimbing na natutulog, at naaalala ko muli ang nakaraan. Naaalala ko ang mga panlalait ni Senyora Elvira, ang pananahimik ni Luis. Dati, inakusahan nila akong walang silbi, baog. Ngayon, mayroon akong isang maganda at malusog na anak, kasama ang isang responsabling asawa. Hindi ko na kailangang magpatunay ng anuman. Ang kaligayahang ito ay ang pinakamagandang ebidensya ng lahat. Alam kong dinala ako ng tadhana palayo sa isang malamig at sinungaling na tahanan patungo sa init at katapatan. Tunay ngang makatarungan ang Diyos.
Hindi niya ako hinayaang malunod sa kalungkutan. Itinaas niya ako. Ibinigay sa akin si Mateo. At ngayon ay ibinigay sa akin si Lila. Ang aming mundo ngayon ay umiikot sa isang maliit na sentro na nagngangalang Lila. At ang mga araw ay parang isang magandang melodiya. Ang aming anak na babae ay lumaki bilang isang malusog, masayahin, at napakagandang sanggol. Ang kanyang mukha ay perpektong pinaghalong katahimikan ni Mateo. At ng aking ngiti na mas madalas na ngayong lumalabas. Pakiramdam ko'y isa na akong ganap na babae, puno ng walang kondisyong pagmamahal mula sa aking asawa at anak. Madalas kong isipin na marahil ito ang tadhana na kailangan kong pagdaanan, isang mahabang pagdurusa, upang makamit ang isang mas tunay na kaligayahan. Bagamat ganap ko ng pinutol ang lahat ng komunikasyon sa aking nakaraan. Minsan ang tadhana ay may sariling paraan upang hanapin ka. Alam kong maliit lang ang mundo ng mga social circle sa Manila. Kahit na lumipat na ako sa Baguio, ang balita tungkol sa aking bagong kasal at buhay ay tiyak na kumalat. Kahit na malabo, sigurado akong narinig ni na Senyora Elvira at Luis ang mga chismis. Kahit gaano kaliit, hindi ko kailanman sinubukang alamin ang tungkol sa kanila. Hindi dahil sa galit, kundi dahil wala na akong pakialam. Ang pag-iisip sa kanila ay magpaparumi lamang sa aking malinis ng kalooban. Ang aking focus ngayon ay ang paggawa ng pinakamasarap na lugaw para kay Lila at tulungan si Mateo sa interior design ng bahay ng kanyang kliyente. Ngunit isang hapon, habang abala ako sa paglalaro kasama si Lila sa parke ng aming subdibisyon, isang marangyang sasakyan ang dumaan at huminto hindi kalayuan sa amin. Kumabog ang aking dibdib. Kilala ko ang sasakyang iyon. Ang parehong sasakyan na madalas sumundo sa akin noong ako pa ay manugang ng pamilya Reyes. Mula sa sasakyan, lumabas ang isang napakapamilyar na figura. Isang babae na may taas noo at mayabang na tingin na kanyang tatak. Si Senyora Elvira. Hindi siya nag-iisa. Sa tabi niya ay si Veronica, ang bagong asawa ni Luis. Si Veronica ang babae na madalas kong marinig na bumubulong ng mapanuyang komento tungkol sa aking di umano'y kawalan ng kakayahan sa likuran ni Senyora Elvira. Si Senyora Elvira at Veronica ay tila dumadalo sa isang okasyon sa aming subdivision at hindi sinasadyang nakita ako. Ang kanyang mga mata ay agad na napako sa akin. Pagkatapos ay bumaba sa baby stroller, kung saan si Laila ay tahimik na nakaupo habang nginunguya ang isang teether. Agad na nagbago ang ekspresyon sa mukha ni Senyora Elvira. Mula sa pagiging mayabang, ay naging gulat na hindi makapaniwala. Hindi ako umiwas. Tumayo ako ng tuwid. Sinuklian ang kanyang tingin ng isang magiliw na ngiti. Ngunit sa loob nito, ay may tunay na katahimikan. Hindi na ako ang dating Amara na kaya niyang yurakan ng mga pasaring. Ako na ang ina ni Lila at asawa ni Mateo. Amara. Garalgal ang boses ni Senyora Elvira. Para siyang nakakita ng multo sa gitna ng hapon. Si Veronica, na nasa tabi niya, ay nagulat din. Nanliit ang kanyang mga mata. Sinusuri ako mula ulo hanggang paa. Magandang hapon po, Senyora Elvira. Bati ko. Ang tono ko ay magalang tulad ng dati. Ngunit wala nang kahit kaunting takot. Dahan-dahan kong binuhat si Laila. Mula sa stroller. Si Lila, na suot ang isang cute na pink na damit, ay agad nang ngumiti ng malapad at kumaway-kaway. Ang mga mata ni na Senyora Elvira at Veronica ay napako kay Lila. Ang maganda, mataba, at malusog na sanggol na nasa aking mga bisig ngayon. Ang sanggol na dapat ay imposible kong magkaroon. Ayon sa kanilang hatol, tiyak na nagtataka sila kung paanong ang babaeng binansagan nilang baog ay nagkarga ngayon ng isang napakagandang sanggol. Si Veronica, na alam kong mahigit 1 taon ng kasal kay Luis at hindi pa nagkakaanak, ay halatang mas pinipigilan ang sarili. Ang kanyang tingin kay Lila ay may halong pagtataka, paghanga, at hinala. Kaninong sanggol yan? Amara? Tanong ni Senyora Elvira. Sinusubukang ibalik ang kanyang autoridad ngunit nanginginig ang kanyang boses. Lumapit siya. Sinusubukang silipin si Lila. Tumawa ako ng bahagya. Isang tunay na tawa.
Niyakap ko si Lila ng mahigpit. Hinayaang magdikit ang aming mga pisngi. Anak ko po, senyora. Ipakikilala ko, si Lila. Kasi 9 na buwan pa lang siya. Sagot ko ng kampante. Napatahimik ang dalawang babae. Nagkatinginan sila na parang naghahanap ng sagot sa kanilang pagkalito. Ah, nag-ampon ka? Tanong ni Veronica. Sinusubukang itago ang mapangmaliit na tono sa kanyang boses. Ngumiti ako ng mas malapad. Isang ngiti na puno ng lihim at tagumpay. Hindi Veronica. Si Laila ay tunay kong anak. Bunga ng pagmamahalan namin ng asawa kong si Mateo. Hindi namin kailangang mag-ampon. Napakabuti ng Diyos. Hindi nagtagal matapos akong ikasal. Agad akong biniyayaan. Sinasadya kong idiin ang mga salitang asawa kong si Mateo. At agad akong biniyayaan. Alam kong ito ay isang banayad, ngunit matinding saksak. Hindi ko kailangang sumigaw. Ang aking kaligayahan, at si Lila ay sapat na bilang pinaka-eleganteng paghihiganti. Si Senyora Elvira ay mukhang namumutla na. Nagsimula siyang maubusan ng sasabihin na isang pambihirang pangyayari. Tiyak na umiikot sa kanyang isipan ang lahat ng panlalait na ibinato niya sa akin, lahat ng etiketang baog na idinikit niya. Samantalang sa harap niya, ako, ang babaeng kanyang ininsulto, ay nakatayong malusog, kasama ang isang magandang sanggol, na isinilang mula sa aking sariling sinapupunan. Si Veronica ay nanatiling nakatitig sa akin, nang may hinala. Alam kong sa kanyang isipan ay may nagaganap na matinding paghahambing. Siya, na ngayon ay si Ginang Luis Reyes, ay hindi pa rin nagbubuntis, samantalang ako, ang dating asawa na itinakwil, ay nag-aalaga na ng sanggol. Napakasaya ng asawa ko, Senyora Elvira. Pareho kaming nagpapasalamat dahil lumalabas na pareho kaming malusog at fertile. Sabi ko pa, idinadagdag ang mga salitang pareho kaming fertile sa isang napakamagiliw na tono. Nakita kong agad na namula ang mga mata ni Senyora Elvira. Pinipigilan ang galit at hiya. Ang pasaring ay tumama sa puso ng problema. Si Luis, pakiramdam ko ay sapat na. Naipakita ko na ang aking kaligayahan. Napatunayan ko na ang aking sarili. Hindi ko na kailangang hintayin ang kanilang reaksyon. Paumanhin po, Senyora Elvira. Veronica, kailangan ko nang umuwi. Oras na para sa siesta ni Laila, magalang kong sabi. Yumuko ako ng bahagya, bilang tanda ng paggalang. Pagkatapos, sa magaan na hakbang at taas noo, binitbit ko si Lila palayo sa kanila. Hindi ako lumingon. Ngunit nararamdaman ko ang kanilang mga tingin, na puno ng hinala, pagkalito, at kapaitan, na nakatutok sa aking likuran. Alam kong ang maikling pagkikitang iyon, ay naghasik ng malaking binhi ng pagdududa sa pagitan nila. Malaya na ako. At ngayon, oras na para harapin nila ang anino ng kanilang madilim na nakaraan. Ang maikling pagkikita sa parke ay hindi lamang isang simpleng engkwentro, kundi isang malakas na pagyanig para sa pamilya Reyes. Alam kong ang ngiti at mga kaswal na pangungusap ko tungkol sa pagiging parehong fertile ay nagtanim ng matinding hinala sa isipan ni Veronica at lumikha ng isang bagyo ng pagsisisi at kahihiyan para kay Senyora Elvira. Sa sasakyan pa uwi, hindi nagsalita si Veronica. Ngunit ang kanyang katahimikan ay mas nakakatakot pa kaysa sa isang sigaw. Ang mga mata ni Veronica ay nakatitig sa labas ng bintana. Tiyak na puno ang kanyang isipan ng imahe ni Lila, na napakaganda at ng mga salita ni Amara na puno ng kahulugan. Paano nangyari na ang babaeng binansagang baog, na inanul dahil hindi makapag-anak, ay madali na ngayong nagkaroon ng isang malusog na sanggol. Samantalang siya, asawa ni Luis ng mahigit 1 taon, ay hindi pa rin nagpapakita ng anumang senyales ng pagbubuntis. Pagdating sa bahay, sumabog agad ang sitwasyon. Hindi dahil sa emosyon, kundi dahil sa malamig na hinala na nag-aalab. Si Luis, nakararating lang mula sa opisina, ay nagtaka nang makita si Senyora Elvira, na nakaupo sa sofa, na maputla at si Veronica, na tensyonado sa may pinto ng kanilang silid. Mahal, gusto kong mag-usap, sabi ni Veronica. Ang kanyang boses ay walang emosyon, walang init,
na karaniwang ipinapakita niya. Tiningnan niya si Luis ng mga matang puno. Ng pagsisiyasat, si Luis, na laging umiiwas sa problema, ay agad na naging hindi komportable. Bakit? Anong problema? Bakit ang tensyonado mo? Tanong ni Luis. Sinusubukang maging casual. Nakita ko si Amara. Maikling sagot ni Veronica, na nagpatigil kay Luis. Sapat na ang pangalang iyon. Nasa Baguio siya, sa isang parke, at may karga siyang sanggol. Agad na namutla si Luis. Isang reaksyon na hindi niya maitago. Anong sanggol? Baka naman sanggol ng kaibigan o kamag-anak niya. Wala na siyang kinalaman sa atin. Bakit ka nagkakaganyan? Sinubukan ni Luis na ilihis ang usapan, ngunit bigo siya. Tunay niyang anak yun, mahal. Anak niyang babae. Si Lila. 9 na buwan na. At sabi niya, madali siyang nagkaanak. Dahil nagpakasal siya. Sa isang lalaking pareho silang fertile. Ang pangungusap na iyon ay tumama kay Luis na parang martilyo. Tumingin siya sa kanyang ina, na tahimik lang na nakayuko sa sofa. Alam ni Luis na ikinuwento na ng kanyang ina ang buong drama ng mga panlalait noon. Anong ibig mong sabihin, Veronica? Huwag kang basta-basta mag-akusa, sigaw ni Luis. Nagtatanggol at natataranta. Alam niyang ang tanging paraan para takpan ang katotohanan ay sa pamamagitan ng galit. Mag-akusa? Luis, mahigit 1 taon na tayong kasal. Sinubukan ko na ang lahat ng paraan, pero walang resulta. Ngayon, ang babaeng binansagan mong baog ay biglang may cute na sanggol. Hindi yan makatwiran. Nangingilid ang luha sa mga mata ni Veronica. Ngunit pinigilan niya ito. Pinalitan ng isang tunong nanunumbat. Gusto ko ring magkaanak. Mahal, araw-araw din akong nilalait ni mama mo. Bakit ayaw mong magpatingin sa doktor? Bakit lagi kang tumatanggi? Patunayan mo, mahal. Patunayan mong isa kang perpektong lalaki. Sumabog si Veronica. Lahat ng kanyang pinipigilang sama ng loob dahil sa panggigipit ni Senyora Elvira ay napunta na ngayon kay Luis. Si Senyora Elvira, na kanina'y tahimik, ay sumingit na may nanginginig na boses. Totoo ba ang sinabi ni Amara? Bakit hindi ka kailanman nagpatingin? Dati, halos magmakaawa si Amara. Bakit hindi mo siya pinakinggan? Tinitigan ni Senyora Elvira si Luis nang may matinding sakit. Ang pagdududa at takot na ang kanyang anak, ang pinagmulan ng problema, ay bumabagabag na ngayon sa kanya. Talagang naipit si Luis. Ang lihim na matagal niyang ibinaon ay nanganganib ng mabunyag. Palagi niyang iniisip na ligtas ang kasinungalingang ito dahil maaari niyang sisihin si Amara at ngayon ay maaari niyang sisihin si Veronica na mayroon namang mild polycystic ovary syndrome, PCOS. Ang pag-aaway na iyon ay naging simula ng pagkasira ng pangalawang pagsasama ni Luis. Naging malamig si Veronica. Lumayo at tumangging matulog sa iisang kama. Hindi na siya nakikiusap, kundi nanunumbat. Bawat usapan, bawat tingin, ay laging nauuwi sa tanong tungkol sa fertility test. Kung malusog ka talaga, mahal, bakit ka natatakot? Kung mapatunayan mong malusog ka, mawawala lahat ng pagdududa ko. Kung ayaw mo, ibig sabihin may itinatago ka. Hamon niya isang gabi. Napakasakit ng mga salitang iyon. Dahil iyon ang katotohanang hindi niya maiiwasan. Ang buhay ni Luis ay naging isang impyerno. Sa opisina, hindi siya makapag-concentrate. Sa bahay, kailangan niyang harapin ang malamig na tingin ni Veronica at ang mapanuring tingin ni Senyora Elvira. Si Senyora Elvira, na dati laging nagtatanggol sa kanya, ay naging unang taong nagduda sa kanya. Minsan, umuupo na lang si Luis sa isang sulok ng silid. Pinagninilayan ang kanyang kapalaran, ang imahe ni Amara, na masayang nakangiti habang karga si Lila, ay patuloy na bumabagabag sa kanya. Isang malaking kaibahan sa kanyang buhay. May asawa na puno ng hinala at kasinungalingan. Nagsimula siyang magsisi. Hindi dahil sa pag-anul kay Amara, kundi dahil ang kasinungalingang iyon ay bumabalik ngayon upang sirain siya. Alam niyang hindi na siya makakatakas. Ang banta ni Veronica, naiiwan siya
Kung hindi niya mapapatunayan ang sarili ay napakatotoo. At ngayon, nasa panig na rin ni Veronica si Senyora Elvira. Nag-iisa si Luis, na corner, at takot na mabunyag sa publiko ang katotohanan tungkol sa kanyang kawalan ng kakayahan. Sa huli, pagkatapos ng ilang linggong panggigipit at gabing walang tulog, sumuko si Luis. Alam niyang kailangan niyang harapin ang katotohanan. Kahit na isakripisyo pa ang natitirang dignidad niya, kailangan niyang patunayan kay Veronica at sa kanyang ina na siya'y isang normal na lalaki o kahit papaano'y magpanggap na normal. Habang umaasa sa isang himala, tumawag si Luis sa isang kilalang ospital sa Manila, hindi para magpagamot, kundi para sumailalim sa fertility test na dati mariin niyang tinanggihan kay Amara. Pumasok siya doon na parang isang bilanggo na haharap sa kanyang sentensya. Alam niyang ang resulta ay maaaring sumira sa lahat. Sa mabibigat na hakbang at nakayukong ulo, dumating si Luis sa fertility clinic, ang lugar na pinakainiiwasan niya sa loob ng 5 taon. Para siyang naglalakad sa isang mahabang pasilyo, patungo sa bitayan. Ang hiya, takot, at kaba ay naghalo-halo. Dati, palagi niyang sinisisi si Amara. Ngayon, siya mismo ang kailangang sumailalim sa parehong proseso. Nag-iisa siyang dumating dahil pinagbawalan niyang sumama si Veronica. Takot na ang tingin nito ay lalo pang magpalala sa kanyang kahihiyan. Ang proseso ng pagkuha ng sample ay napaka-nakakahiya at nakakababa ng kanyang pagkalalaki. Si Luis, na sanay mag-utos at may kontrol sa opisina, ay kailangang sumunod sa mga utos ng nurse na may halong pagpipigil. Sa kanyang isipan, paulit-ulit na umalingaw-ngaw ang tawa ni Amara at ang ngiti ni Lila, na para bang kinukutya ang lahat ng kanyang kayabangan. Lumipas ang 2 linggo, na parang 2 taon sa buhay ni Luis. Puno ng matinding kaba, ang kanyang mga araw. Hindi siya makatulog ng mahimbing. Ang kanyang trabaho ay nagkagulo. Patuloy siyang umaasa na sa anumang paraan, may mangyaring himala at magiging perpekto ang resulta ng kanyang test. Inihanda na niya ang kanyang depensa sa harap ni Veronica. Sasabihing hindi makatarungan ang kanilang mga akusasyon. Sa takdang araw, bumalik si Luis sa klinika para kunin ang resulta. Naupo siya sa waiting room, ang puso niya'y kumakabog, nang malakas na halos marinig na niya sa kanyang mga tainga. Nanginginig ang kamay niyang kinuha ang brown envelope mula sa nurse. Hindi niya ito binuksan doon. Piniling iuwi ito upang harapin ang kanyang hatol sa isang mas pribadong lugar. Pagdating sa bahay, tensyonado ang kapaligiran. Nagtipon na sina Senyora Elvira at Veronica sa sala. Nakatingin kay Luis ng may pag-asa at kaba. Nakita nila ang maputlang mukha ni Luis at ang brown envelope sa kanyang kamay na para bang may bigat ng 1,000 tonelada. "Kumusta, mahal? Anong sabi ng doktor?" tanong ni Veronica, hindi makapaghintay. Nanatiling tahimik si Luis sa sofa. Mahigpit na hawak ang envelope. "Pagod ako. Gusto ko munang magpahinga." Iwas ni Luis. Sinusubukang ipagpaliban ang kinatatakutang sandali. "Hindi. Mahal, masyado na kaming matagal na naghintay. Buksan mo na yan ngayon." Giit ni Veronica. Ang tono niya'y matigas at nanunumbat. Tumango si Senyora Elvira. Ang kanyang tingin ay mapilit. Sa isang malalim na hininga, sumuko si Luis. Dahan-dahan niyang binuksan ang envelope. Tiningnan niya ang mga komplikadong medical terms hanggang sa maabot niya ang conclusion sa ibaba. Agad na nanghina ang kanyang katawan, na parang nawala ang lahat ng kanyang buto. Inagaw ni Veronica, na hindi na makapaghintay, ang papel mula sa kamay ni Luis. Sinuri niya ang mga salita, at sa wakas, ay nabasa ang pangungusap na sumira sa lahat ng kanyang pag-asa. Matinding oligospermia. Nanginginig na binasa ni Veronica ang resulta. Hindi niya naiintindihan ang mga medical terms, ngunit naiintindihan niya ang conclusion sa ibaba. Napakababa ng bilang ng sperm cells at hindi gumagalaw. Napakahirap, kung hindi man imposible, na magkaanak ng natural. Agad na tumahimik ang silid, isang katahimikang nakakabingi. Yumuko si Luis. Umiiyak ng walang tunog. Ang mga luha ng pagsisisi
At hiya ay bumasa sa kanyang mamahaling pantalon. Hindi na siya makapagtago. Tinitigan ulit ni Veronica ang papel. Pagkatapos ay si Luis, at pagkatapos ay si Senyora Elvira. Ang kanyang mukha ay nagbago mula sa pagiging maputla, ay naging pula sa galit. So alam mo pala to, mahal? Tanong niya. Garalgal ang boses. Alam mong may problema ka, pero inanul mo si Amara. Nilait mo siyang baog, at hinayaan mo akong mabuhay sa kasinungalingang ito? Sumabog ang galit ni Veronica. Mas malakas pa kaysa sa inaasahan ni Luis. Itinapon niya ang envelope sa mukha ni Luis. Sinungaling ka. Duwag ka. Sinira mo ang buhay ko. Ang pangarap kong magkaanak ay nasira dahil sa kasinungalingan mo. Nag-hysterical siya. Ang kanyang mga hikbi ay pumuno sa bahay. Si Senyora Elvira, na nabasa na rin ang resulta, ay nanghinang napaupo sa sofa. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Ang kanyang mukha ay puno ng pagkabigla at malalim na pagsisisi. Ang katotohanang matagal niyang iniiwasan ay tumama na ngayon sa kanya ng walang awa. Hindi pala si Amara. Hindi ang kanyang kaawa-awang manugang, kundi ang kanyang sariling anak na ipinagmamalaki ang may problema. Luis, nagawa mong hayaan si inay, nalaitin si Amara ng todo. Nagawa mong akusahan siya. Kahit alam mong ikaw ang may problema. Sigaw ni Senyora Elvira. Ang kanyang boses ay puno ng hindi masukat na pagkakasala. Anong klaseng anak ka, Luis? Para lang maprotektahan ang ego mo. Isinakripisyo mo si Amara. Isinakripisyo mo ang pangalan ng pamilya. Ipinahiya mo kami. Hinampas-hampas ni Senyora Elvira ang dibdib ni Luis. Inilalabas ang lahat ng galit, hiya, at pagsisisi. Pakiramdam niya, siya ang pinakatanga at pinakamasamang tao sa mundo. Lahat ng kanyang kayabangan ay nawasak sa gitna ng kaguluhan. Gumawa ng desisyon si Veronica. Kinuha niya ang kanyang maleta sa silid nang hindi man lang lumingon kay Luis na humahagulgol. Hindi ko na kaya, mahal. Hindi ko kayang mabuhay kasama ang isang sinungaling at duwag na tulad mo. Magfa-file ako ng annulment. Paalam. Sabi ni Veronica, ang boses ay puno ng malamig na poot. Lumabas si Veronica sa bahay na iyon. Iniwan sina Luis at Senyora Elvira na nagluluksa. Si Luis na wasak dahil sa nabunyag niyang kasinungalingan at si Senyora Elvira na nalulunod sa pagsisisi sa kanyang mga kasalanan kay Amara. Ang marangyang bahay ay napuno ng masakit na katahimikan at amoy ng kawalan ng pag-asa. Dumating na ang karma at sa pagkakataong ito, naningil ito ng napakamahal. Sa ibang sulok ng siyudad, malayo sa bagyo ng pagkawasak ng pamilya Reyes, ang aming buhay ay lalong nagniningning at payapa. Ang aking maliit na anak na si Lila ay 1 taon na. Nagsisimula na siyang maglakad-lakad at ang kanyang mga daldal ay nakakatuwa. Ang aming bahay ay laging puno ng tawanan at amoy ng sariwang lugaw. Ako'y lubusang nagbago. Ang dating Amara, na marupok at iyakin, ay isa ng matatag at kumpiyansang ina. Ang pagiging ina ay nagbigay sa akin ng di inaasahang lakas. Higit pa rito, si Mateo ay isang pambihirang ama. Madalas siyang umuwi ng maaga mula sa trabaho para lang makipaglaro kay Lila bago ito matulog. Kami ni Mateo ay lalong naging matagumpay sa aming mga trabaho. Dumami ang aking mga kliyente sa graphic design at lumaki rin ang mga proyekto ni Mateo sa arkitektura. Nagtatrabaho kami ng husto hindi para magyabang, kundi para bumuo ng isang ligtas at masayang kinabukasan para kay Laila. Bumili kami ng mas malaking bahay na may malawak na hardin sa likod, kung saan maaaring maglaro si Lila at magtanim si Mateo ng mga paborito kong bulaklak. Ang pamilya ni Mateo, lalo na sina Aling Celia at Mang Berto, ay lalo akong minahal. Madalas silang dumalaw. Pinapala si Lila ng mga regalo at atensyon. Pakiramdam ko'y napakapalad ko na napapaligiran ng tapat na pagmamahal at suporta. Madalas kong isipin na ito ang pinakamagandang kabayaran mula sa Diyos para sa mga pagdurusang dinanas ko. Isang bagay na hindi ko kailanman binago ay ang paglayo sa mga tsismis at balita tungkol kina Luis at Senyora Elvira.
Isinara ko na ng mahigpit ang pinto ng nakaraan. Ayokong malaman dahil ang aking kaligayahan ay hindi nakasalalay sa kung gaano kasama ang kanilang sinapit. Ngunit sa mundong ito na konektado, ang mabuti o nakakagulat na balita ay laging may paraan para makarating. Isang hapon, habang abala ako sa pagdidisenyo ng bagong logo sa laptop at binabantayan si Lila na naglalaro ng mga building blocks, biglang tumunog ang aking telepono. Si Santi, ang aking dating kaibigan noong kolehiyo. Nakasama rin sa social circle sa Manila. Amara, kumusta? Narinig ko may baby ka na raw na napaka-cute. Congrats ha! Bati ni Santi. Nag-usap kami tungkol sa trabaho at buhay. Ngunit hindi nagtagal, nagsimula siyang bumulong. Amara, may narinig akong masamang balita mula sa Manila. Tungkol sa dati mong asawa. Sabi nila, naghiwalay na naman daw si Luis at si Veronica. Mabilis at maingay daw ang proseso. Si Veronica daw ang nag-file. At ang pinakamatindi, ang startup ni Luis ay pabagsak na. Maraming investors ang umalis. Paliwanag ni Santi. At ang nanay niya, si Senyora Elvira, madalas na raw magkasakit. Malaki raw ang epekto sa kanya. Mukhang hirap na hirap sila ngayon. Pinakinggan ko ang kwento ni Santi nang walang anumang ekspresyon ng tagumpay. Walang kasiyahan, walang tuwa. Ang naroon lang ay isang neutral na pakiramdam. Marahil konting awa, ngunit iyon lang. Alam kong ang nangyari sa kanila ay direktang resulta ng kasinungalingan at kayabangan na kanilang itinanim. Pagkatapos ng tawag, ibinaba ko ang telepono at tiningnan si Lila na masayang tumatawa. Ang kanyang inosenteng tawa ay ang pinakamagandang gamot sa lahat ng kapaitan. Niyakap ko si Lila ng mahigpit. Gabi, nang umuwi si Mateo, ikinuwento ko ang lahat ng narinig ko. Nakikinig si Mateo, at pagkatapos, ay huminga ng malalim. Bawat gawa ay may katapat na pananagutan. Amara, malambing na sabi ni Mateo habang niyayakap ako. Hindi na natin kailangang makialam o isipin pa yan. Ang mahalaga, mag-focus tayo sa ating kaligayahan. Kay Lila, ang iyong kaligayahan at tagumpay ngayon ay ang mabuting karma na iyong natanggap. Ito ang patunay na tama ka at sila ay mali. Tumango ako, isinandal ang ulo sa kanyang dibdib. Nakakakalma ang mga salita ni Mateo. Ang pakiramdam ng pagwawagi ay hindi na pagnanais na gumanti, kundi isang pagpapatunay na ako'y mahalaga at karapat-dapat na maging masaya. Natagpuan ko ang tunay na paraiso sa yakap ng isang tapat na asawa at sa gitna ng tawa ng aking anak. Ang nakaraan ay mananatiling isang mahalagang aral. Ang sugat ay ganap ng gumaling, napalitan ng isang pag-ibig na hindi matutumbasan. Hindi ko na kailangang patunayan ang anuman sa mundo. Nanalo na ako. Habang sina Amara at Mateo ay nagagalak sa kanilang masaganang kaligayahan. Ang buhay ni na Luis at Senyora Elvira ay lalo pang lumubog sa kadiliman. Ang desisyon ni Veronica na i-annul si Luis ay isang malaking dagok. Sina Luis at Senyora Elvira ay nabubuhay na ngayon sa isang walang katapusang siklo ng pagsisisi at depresyon. Inani nila ang bunga ng mga binhing kanilang itinanim. Ang oras ay hindi lamang naghilom sa mga sugat, kundi nagpatubo rin ng kaligayahan na doble pa. 3 taon na ang lumipas mula sa maikling pagkikita, na yumanig kina Senyora Elvira at Veronica. Si Lila, ang aking munting anak, ay isa ng matalino at masiglang bata. Siya ang sentro ng aming mundo. Ang aming walang katapusang pinagmumulan ng tawa at sigla. Kami ni Mateo ay namumuhay, nang may pasasalamat at pagmamahalan, nagtutulungan sa trabaho, at sa pagpapalaki kay Lila. Natagpuan ko ang tunay na tagumpay sa kapayapaan ng kaluluwa at init ng pamilya. Isang hapon, muling nag-ayos ng senaryo ang tadhana para sa isang huling pagkikita. Nasa Manila kami para sa isang malaking architecture exhibit. Habang karga ko si Lila, abala si Mateo sa isang kliyente. Habang pinagmamasdan ko ang isang miniature na gusali,
Hindi sinasadyang nahagip ng aking mga mata ang isang figura sa malayo. Si Luis. Halos hindi ko siya nakilala. Ang dating makisig at puno ng kumpiyansang lalaki ay payat na ngayon. Nakayuko ang mga balikat at simple na lang ang kasuotan. Walang buhay at pagod ang kanyang mga mata. Tila nawala na ang lahat ng kanyang sigla. Biglang nag-angat ng tingin si Luis at nagtagpo ang aming mga mata. May isang mahabang katahimikan. Nagbago ang ekspresyon ni Luis mula sa kawalan tungo sa pagkagulat na sinundan ng isang hindi maitagong kahihiyan. Hindi ako umiwas. Nanatili akong tuwid. Si Lila, nakarga ko, ay lumingon at ngumiti ng malapad kay Luis. Isang inosenteng ngiti ng isang bata. Matagal na tinitigan ni Luis si Lila. Ang kanyang tingin ay puno ng sakit, pagsisisi, at marahil kaunting paghanga. Tinitigan niya ang anak ko, na dapat sana'y anak niya, ang buhay na patunay, na hindi ako baog, at na ang kanyang kasinungalingan, ang sumira sa aming dalawa. Pagkatapos, bumaling ang kanyang tingin sa akin, hindi ko na kailangang magsalita, sapat na ang aking tingin. Para ipaliwanag ang lahat, hindi ako galit, hindi naghihiganti. Ipinakita ko lang ang katahimikan at tunay na kaligayahan. Ipinakita kong naka-move on na ako, at mas mabuti na ngayon, sinubukan ni Luis na lumapit, para bang may gustong sabihin. Marahil isang huling-huli ng paghingi ng tawad. Ngunit bago pa siya makahakbang, lumapit si Mateo sa tabi ko. Inakbayan ako, nang may init habang nakangiti kay Luis. Sandali lang. Amara, kailangan kong bumalik sa kliyente. Nagiging mainipin na yata si Laila. Malambing na sabi ni Mateo, hindi lubos na nalalaman kung sino ang lalaking nasa harap namin. Nakita ni Luis ang aming interaksyon. Nakita niya kung paano ako yakapin ni Mateo, kung paano niya mahalin si Lila. Nakita niya ang imahe ng isang responsableng ama at asawa na hindi niya nagampanan para sa akin. Ang presensya ni Mateo, ang kanyang mainit na ngiti at komportableng yakap ay naging isang hindi nakikitang pader na imposible nang malampasan ni Luis. Agad na namutla si Luis. Napagtanto niyang wala na siyang lugar sa bago kong buhay. Ngumiti ako ng bahagya kay Luis. Iyon ay hindi ngiti ng pagyayabang, kundi ng kapayapaan mula sa isang pusong buo na. Iyon na ang aming huling pamamaalam. Nandyan na, sagot ko kay Mateo. Pagkatapos, huminga ako ng malalim. Tumalikod, at naglakad palayo. Hawak ang kamay ni Mateo, habang hinahalikan ang tuktok ng ulo ni Lila. Hindi ako lumingon. Sa labas ng gusali, sa ilalim ng maliwanag na langit, nagyakapan kami ni Mateo. Bakit tahimik ka kanina, mahal? Tanong niya. Ngumiti lang ako at sumandal sa kanyang dibdib. Wala nang kailangang sabihin pa. Mahal, tapos na ang lahat. Ganap na akong malaya. Bulong ko. Tiningnan ko si Lila, na masayang tumatawa ngayon. Hawak ang isang maliit na bulaklak na kapipitas lang ni Mateo. Hindi ko na kailangang magpatunay ng anuman sa mundo. Ang pamilyang ito, ang aking pinakamatamis na tagumpay. Isang biyayang nagpapatunay. Nakarapat dapat akong tumanggap ng tunay na pag-ibig. Ang nakaraan ay isang aral. Ang kasalukuyan ay kaligayahan. At ang hinaharap ay sa amin. Wala nang lugar para sa kapaitan. Tanging pag-ibig at walang katapusang pasasalamat na lamang.